Balang araw, maiintindihan mo rin ako, Sandra. Sabi na lang niya. I hope so. Bali walang sabi nito. Pero hindi mo ba talaga naisip na ang kahibangan ng ginawa mo? Grabe, Drex. Napakakomplikado. Paano kung isang araw malaman ng mga pamilya nyo na nagsisinungaling lang kayo? Paano kapag lumaki ang bata na ikaw ang kinikilalang ama, tapos bumalik si Miguel? At paano kung sa panahong yun ay mahal pa rin siya ni Amanda? Siyempre sasabihin ni Amanda kay Miguel ang totoo. O paano na? Dumaan na sa isip ni Hendrix ang eksenang yon. At sa tuwi na binubura din niya agad. Ayaw muna kasi niyang mag-isip ng negative. Ang layo na agad ang narating ng imahinasyon mo. Sandra, relax ka lang. Nakangiting sabi niya. Bahala ka. Wala na naman akong magagawa dahil desidido ka na. Sana lang talaga hindi ka nagkamali ng desisyon mo. Ngumiti lang siya at kinurot ang pisngi ng kaibigan. Halos lahat ng babaeng ikinakasal ay puno ng sayang dibdib habang naglalakad sa altar. Pero iba si Amanda. Wala kasi siyang makapani-katiting na kaligayahan habang naglalakad sa pulang carpet. Sa loob ng isang buwan, naayos ng mga magulang nila Hendrix ang lahat para sa kasal. Napakabilis ng mga pangyayari at nahihilo siya. Sunod lang siya ng sunod. Gusto niyang magpakasal pero hindi sa kanyang best friend. Wala siyang reklamo sa pagkatao ni Hendrix. Napakabuting tao, kaibigan at anak nito. He was all any woman would ask for a husband. Pero kahit kailan isama pang sandaling yun, hindi niya lubusang maisip na magiging asawa siya nito. Sa bigat ng mga hakbang, nakarating din si Amanda sa tapat ni Hendrix. He was smiling and she wished she could do the same. Kaya lang ang hirap-hirap. Pero wala siyang narinig na reklamo kay Hendrix. Kung masama sigurong mood ng lalaki, sasabihin ito sa kanya na, ikaw pa talagang umarte ng ganyan? Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin dahil sinalo kita sa kahihiyan. Napilitan na lang si Amanda na ngumiti. Pasensya ka na, masakit lang talagang balakang ko kaya hindi maganda ang mood ko. Hinging paumanhin niya nang nasa biyahe na sila patungo sa reception. May pakiramdam siya na kailangan magpaliwanag kahit na hindi siya sinisita ng lalaki. Ayos lang, naiintindihan ko naman. Medyo masela ng pagbubuntis mo at alam ko na hindi magandang pakiramdam mo ngayon. Mainit pa yung suot mo. Bali walang sabi ni Hendrix. Ang gusto niya ay makapanganak muna bago sila magpakasal ni Hendrix. Sa ganoong paraan kasi makakapag-isip pa siya ng mas mabuti. Hindi rin kasi niya mapigilang isipin na babalik pa si Miguel. Pero wala siyang nagawa dahil sa kanyang papa. Ipinilit kasi nito na dapat siyang maikasal bago pa lumaki ang kanyang tiyan. Sa ngayon hindi pa halatang buntis si Amanda. Wala nga naghinala maski ang malalapit na kaibigan. Nakapag-resigned na rin siya sa trabaho nang walang nakapansin. At iyon kasi ang iniiwasan niya kaya mabilis pa sa alas 4 na nag-resign. Maraming chismosa sa opisina at ayaw niya na maging topic ng mga ito. Wala rin siyang pinagsabihan tungkol sa pagpapakasal. Pero kahit nagbitiw sa trabaho, tatanggap pa rin siya ng mga manuscript mula sa publishing house bilang freelance editor. Lalo nang sumama ang pakiramdam ni Amanda nang nasa reception na sila. May mga pagkain siya na ayaw maamoy doon. Ilang beses siya nagpaalam kay Hendrix para lang sumuka. Alas 8 na ng gabi nang matapos ang lahat at pakiramdam niya ay pagod na pagod siya. Dadalawin na lang namin kayo sa bahay niyo. Nakangiting sabi ng mama ni Amanda. Tandaan niyo ha, hindi maganda sa mag-asawang laging nag-aaway. Magbigayan kayo at piliting intindihin ang isa't isa. Opo tita, magalang na sagot ni Hendrix. Tumangulang siya. Mama na ang itawag mo sa akin, Hendrix, at parte ka na ng pamilya. Magiliw na sabi ng mama niya. Nauna nang umalis ng venue sina Hendrix at Amanda, sakay ng bridal car. Umupa muna ng bahay si Hendrix sa Green Hills para makabukod sila. Ayaw kasi ni Amanda na may kasama sila sa bahay. Ayaw niya nang may magtatanong. Kung pwede nga lang na sa isang abandonadong isla tumira, ginawa na niya makalayo lang sa lahat. Malaking unit na nirerentahan ni Hendrix. 4 ang kwarto niyon at nakapili na si Amanda ng gagamiting kwarto. Isang linggo na rin ang nakararaan nang dalhin siya ni Hendrix sa lugar para maiayos na ang mga gamit nila. Semi-furnished ang bahay at kaunti na lang ang kanilang idinagdag. Ang mga damit nila at iba pang personal na gamit ay naiayos na rin 3 araw na bago ang kasal. Tawagin mo na lang ako pag may kailangan ka.
Bili ni Hendrix nang maihatid na siya sa kwarto. Tumangulang siya at ngumiti ng bahagya. Nang makapagpalit na ng damit ay pumwesto siya sa bintana at pinagmasdan ng tanawin sa labas. Mula sa kinaroroonan ay tanaw niya ang swimming pool. Kasama iyon sa binabayaran nila sa compound. 6 unit doon at ang pangalawang pinto ang kanila ni Hendrix. Hindi sigurado si Amanda kung ilang pinto ang okupado. Masyado kasing tahimik at parang walang ibang tao. Pero noong nakaraang linggo nakita niyang bukas ang ilaw sa katabing unit. Baka sadyang tahimik lang ang mga nakatira doon. Kung susumahin, napakaganda ng compound, malinis, malawak at tahimik. May ilang kwento nga lang tungkol sa nakaraan ng loteng yon. Naroon ang isang kapitbahay ni Miss Rodora de Chavez, ang kanilang landlady, noong magbayad sila ng advance at deposit. Nakipagchismisan ito sa kanya habang busy sina Rodora at Hendrix sa pag-uusap tungkol sa kontrata na pag-upa nila. Ayon sa kapitbahay ni Miss Rodora, ang mga lolo at lola raw ng babae ang may-ari ng lupain yon. Isang Spanish house lang yon dati na may 6 na kwarto. Pero naghiwalay ang mga ito paglipas ng 20 taon. Na in love kasi ang lola ni Miss Rodora sa iba na naging dahilan ng pagpapatiwakan ng lolo nito. Nang mangyari daw ang insidente, umalis na rin ang mga magulang ni Miss Rodora at ang mga kapatid sa bahay at pinarentahan na lang yon. At pagkalipas ng ilang taon ay ipinarenovate ang lugar. Ginawang 6 na unit ang malaking lupain. Pinaganda ang landscape at tinawag yon na De Chavez Compound. Pero ang lahat daw ng magkarelasyon na tumitira sa compound ay nauuwi sa hiwalayan. Ang sabi ng iba dahil daw yun sa galit ng lolo ni Miss Rodora. Ang matibay daw na ebidensya ng konklusyong yun ng mga tao sa paligid ay ang naging love life ni Miss Rodora mismo. Dahil hanggang ngayon ay wala pa ring asawang babae. Minsan na rin daw kasing tumira si Miss Rodora kasama ang boyfriend sa compound at nagkahiwalay ang dalawa sa kung anong dahilan na hindi niya itinanong pa. Ang nasa isip na lang ni Amanda noon, baka may problema ang kapitbahay ni Rodora dito. Bakit kasi kailangan ikwento yun sa bagong titira sa compound? Gusto ba nitong mag-back out sila ni Hendrix dahil lang sa haka-haka ng mga tao? At kung sakaling totoo man yun, wala rin siyang pakialam dahil wala naman silang relasyon ni Hendrix. How's your sleep? Tanong ni Hendrix nang maabutan si Amanda sa kusina kinaumagahan. Sa halip na sumagot ay nagtakip siya ng ilong. Bakit? Tanong nito. Ayoko ng pabango mo. Iritadong sagot niya. Para kasing masyadong matapang yun sa kanyang pang-amoy. I've been using this cologne since we're in high school. Reklamo ng lalaki. Mabaho. Ikaw ang nagsabi na mabango to. Kaya nga hindi ko na pinalitan. Mabaho talaga. Giit niya. Na ang isang kamay ay nakatakip pa rin sa ilong. Fine. Magpapalit na ako ng damit. Nakasimangot na sabi ni Hendrix. Saka nagmarcha patungo sa hagdan. Mula nang magdalawang buwan ang ipinagbubuntis, sumobra ng pagiging weird ni Amanda. Ang mga pagkain dating paborito ay isinusuka na niya. Ang mga amoy na mabango dati para sa kanya, nagiging dahilan na ng pagkahilo. Pagbalik ng asawa ay ibang shirt na ang suot nito. Okay na? Tumango siya. Bakit kasi nagpabango ka pa? May lakad ka? May pag-uusapan lang kami ni Sandra tungkol sa negosyo. Akala ko nag-usap na kayo at bakasyon ka muna ng 1 linggo. Nakataas ang isang kilay na tanong niya. Kahit ang mga ganoong gawi ay bago sa kanya. Hindi naman siya natural na mainisin. May attitude yata ang baby niya. Biglaan lang. Hindi naman ako magtatagal. Hindi na siya sumagot at itinuloy na lang ang pagluluto. Tinulungan siya ni Hendrix na ihanda ang mesa at sabay silang nag-agahan. Huwag kang magkape sa harap ko, sita niya. Pinagbawalan si Amanda ng mga magulang na uminom ng kape nang malamang buntis siya. Masama raw, pero tuwing nakakaamoy ng kape parang gusto niyang umiyak dahil sobrang hilig doon. Ngayon ni isang patak ng kape hindi niya matikman. Napangiti si Hendrix at ini-offer pa ang kape nito. Nang iinis ka? Angil niya. Hindi naman bawal basta hindi lalagpas ng 200 milligrams. Paano mo nalaman? Nakangusong tanong niya. Nagbasa-basa ako tungkol sa pagbubuntis. Ikaw naman, bakit hindi ka nagsasearch Ikaw tong buntis. Natatawang sabi nito. Anyway, ibibili kita ng decaf dahil nabasa ko naman sa internet na hindi safe ang sobrang caffeine. Basta 1 cup lang sa 1 araw, okay? Mas okay pa rin yung gatas.
Kaya kahit ayaw mo ng lasa, tiyagain mo. Napangiti si Amanda. Daig pa kasi siya ni Hendrix na nagbabasa ng kung ano-ano tungkol sa pagbubuntis. Samantalang siya'y panay manuscripts lang ang binabasa. 1 cup a day. Napapatangong sabi niya. Masaya na siya sa balitang yon. Inagaw niya ang kape ng asawa at kahit kalahati na lang yon, ay masaya pa rin siya. Pagkatapos kumain, nagpaalam na si Hendrix. Ingat! Sabi niya at inihatid ang asawa hanggang sa pinto ng unit. Tawag ka lang kapag may kailangan ka. Bili nito bago siya hinalikan sa noo. Yung decaf coffee ko ha? Paalala niya. Yun lang bang gusto mo? Tatawagan kita pag meron pa. Nakangiti ng sagot niya. Ganoon kagulong kanyang pag-uugali ngayon. Sige. Nang tuluyan ng makaalis si Hendrix, isasara na sana ni Amanda ang pinto. Pero may isang lalaking dumaan at nginitian siya. Hi, welcome sa compound. Bati ng lalaki. I'm Lance, dito lang ako sa 1C. Katabi nyo? Lance was tall, dark, and handsome, like Hendrix. But he looked more approachable. Napakaamo ng mukha nito at parang hindi magagawang pumatay kahit ng lamok. Ang itsura nito ay madaling pagkatiwalaan. I'm Amanda Vasquez. Amanda de Vera. Pagpapakilala niya sa sarili. Nakalimutan niyang kakakasal lang ng nagdaang araw. De Vera, since yesterday. Nangingiting paliwanag niya. Oo, alam kong bagong kasal kayo. Nakita ko kayo kahapon. Sa halip na pumasok sa loob ng bahay, lumabas si Amanda para makipagkwentuhan kay Lance. She liked him. Masaya itong kausap at mabait pa. Ikaw, may kasama ka sa unit mo? Wife? Girlfriend? Maya-maya ay tanong niya. Nasa abroad ang girlfriend ko, sagot ni Lance. Lumungkot ang itsura. Mukhang mali siya ng tanong. Mabuti na lang at agad na nagbagong ekspresyon ng lalaki at nagkwento uli. Hindi rin ako madalas dito dahil may trabaho ako sa ibang lugar. Dagdag na sabi nito. Nagulat na lang si Amanda na inabot sila ni Lance ng mahigit 1 oras sa kwentuhan. Kung hindi pa tumawag si Hendrix ay hindi sila titigil. Naglakad siya papasok sa bahay habang kausap ang asawa sa cellphone. Mukhang hindi ako makakabalik agad. May problema kami sa tea shop. Pagbibigay alam ni Hendrix mula sa kabilang linya. Okay, asikasuhin niyo muna yan. Okay ka lang dyan? Oo naman. Bakit naman hindi? O siya, wag mo akong intindihin. Sana maayos niyo na agad ang problema. Nang matapos ang tawag, minabuti na lang ni Amanda na magtrabaho. Tutal nasa trabaho rin naman ang asawa. Natigilan siya. Asawa. Parang awkward kahit isipin pa lang niya. Sa sobrang pagkabisi, hindi niya namalaya na oras na pala ng tanghalian. Kung hindi pa sumakit ang tiyan ay hindi siya lilingon sa wall clock. Tumayo na siya para maghanap ng makakain. Wala sa plano niyang magluto dahil mag-isa lang siya. Sa huli ang kinain niya ay ang natirang almusal. Patapos na siyang kumain nang biglang tumawag si Hendrix. Nananghalian ka na? Bungad nito. Ito, nagtatanghalian na. Nagluto ka? Hindi, tinapay lang sa katong tirang itlog at ham kanina. Bakit yan lang? Masama bang pakiramdam mo kaya hindi ka nagluto? Hindi naman, nagbabasa kasi ako ng manuscript kaya hindi ko namalayan ng oras. Ano? Parang gulat na tanong nito. Bakit ka nagtatrabaho? Di ba ang usapan natin magpapahinga muna tayo ng 1 linggo? Baka nakakalimutan mo Mr. De Vera, trabaho rin ang inatupag mo ngayon. Saka wala naman kasi akong magawa. Kesa tumunganga ako maghapon, di magtatrabaho na lang ako. Hindi naman nakakapagod yung trabaho ko. Di naman ako construction worker. Paliwanag niya. Fine, basta pagdating ko dapat tigilan mo na yan. Baka sumakit ang balakang mo. Uuwi ako bago maghapunan. Ako na magluluto para hindi kung ano-anong kinakain mo. Anong gusto mong ulam? Nakanguso pa siya habang nag-iisip. Tinola, pero ayoko ng sayote. Okay. Naputol na ang usapan nila. Bumalik din agad siya sa trabaho pagkatapos kumain. Nang sumakit ang balakang ay nagpahinga na muna siya at humiga sa kama. Hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Nang idilat kasi ang mga mata, ay madilim na sa labas. Pagbaba nakita niya si Hendrix sa kusina. Gaya ng pangako, itong nagluto ng hapunan.
Green papaya ang binili ko dahil ayaw mukha mo ng sayote. Sabi nito na sa kalan nakaharap at hindi sa kanya. Ang tindi talaga ng pandaman nito. Okay. Sa mesa ay nakita niyang isang pack ng decaffeinated coffee. Akala niya nakalimutan niyo ng asawa. Gusto mong magtimplay, pinigilan niyang sarili. Tuwing umaga lang siya magkakape. Kumustang problema sa tea shop? Sa halip ay tanong na lang niya. Si Sandra na raw ang bahala, tatawagan na lang daw niya ako. Ano bang nangyari? May nawawalang pera, iniimbestigahan na. Huwag mo nang intindihin yun. Gusto mong mag-usisay, hindi na niya ginawa. Babalik ka dun bukas? Tanong na lang niya. Kapag tinawagan lang ako ni Sandra. So tatambay ka lang pala dito bukas? Bakit parang ayaw mo? Kunot noong tanong ni Hendrix pagharap sa kanya. May sinabi ba ako? Ganting tanong niya. Parang disappointed ka eh. Hindi kasi ako makakapagtrabaho kapag nandito ka. Nanlalaki mga butas ng ilong na sabi niya. Hindi talaga. Maghintay ka ng 1 linggo. Anong gagawin natin? Tutunga nga lang dito? Mag-grocery tayo bukas. Mamamasyal. Ikaw ang bahala kahit ano. Wala pa akong pera. Sa ibang araw na lang tayo mag-grocery. Tanggi niya. Ako naman ang magbabayad eh. Gusto ko may share din ako. Sobra-sobra na tong gastos mo sa akin. Saka mo na ako bayaran kapag kaya mo na. Tumalikod na si Hendrix para harapin ang niluluto at si Amanda naman ay nanatiling tahimik. Darating pa kaya ang araw na mababayaran niya si Hendrix sa lahat ng kanyang utang dito? Sa sobrang dami kasi niyon, parang kulang ang sweldong pwedeng kitain sa buong buhay niya. Hindi lang naman kasi perang pinag-uusapan, kundi pati ang oras at lahat ng isinakripisyo ng lalaki para sa kanya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.